Mga kapuso, dahil po sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila, overwhelmed na mga pampublikong ospital ng lungsod. Kaugnay po niyan, mga kapanayam natin live dito sa studio, Dr. Reynaldo Salinel ng Manila Health Department. Doc Ray, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Ano ho ang latest natin ng leptospirosis cases sa lungsod ng Maynila? Well, as of kagabi, no, sa data ko, 11 ang leptospirosis na adult sa ER. Okay. Marami pa tayong hindi pa naiaakyat sa taas. Okay. Kasi nga medyo 11 sa puno na ER rin pa lang to? Kagabi lang yun, kagabi. May pedya rin tayo, siyam din po yun. So 20. Oo, marami po. Yung mga nasa taas, yung mga nakakonfine na, ilan po yun? Marami na po sa taas. Mahigit almost 20 na, mga 17. Ito po yung sa ospital ng Maynila pa lang? Hospital Maynila pa lang to, ha? All other hospitals? Wala pa yung 6 pa. Baka meron kayong citywide na datos? Oo. Actually, I'm asking for the city at offer. Kaso talaga po, baka tulog pa. Oo. Pero ito ho ba, sa mga kasong ito, so far, ilan ho yung fatalities natin? Kahagabi, 17 na po ang namatay po sa leptospirosis from January 1 hanggang August 26. 17 na po. Nadagdagan po ng 2, 15. Mataas ho ba yun compared to last year? Mataas po yun, hindi po biro dahil ando pa rin naman po syempre pag-iigting natin ng impormasyon sa ating perennial problem nga ito. Alam natin nangyayari po every June to October. Pero talaga pong ginagawang swimming pool. Ginagawang swimming pool ng mga kabataan, ano? Yes. Very alarming kasi ang daming pedya. Maraming bata na may leptospirosis ngayon. Doc, nabanggit niyo yung mga fatalities, ano? Para lang din sa impormasyon ng ating mga kababayan, ulit-ulitin natin, ano ho ba ang nangyayari? Bakit ikinamamatay ang leptospirosis? Napabayaan ho ba? Okay. Ganun ho ba? Talagang hindi natin masasabi kasi once na pumasok na po yung severe leptospirosis, like yung Wales syndrome na tinatawag po natin, talagang mamamaga na po ang baga, pati utak po kasama, pati kidney po, pati liver. Talaga pong medyo delikado na po yun. Kaya naman po, hindi ho biro. Kaya kinakailangan po sabi natin sa mga kababayan, once na kayo po may history na kayo po ay lumusong sa baha, no? Whether may sugat kayo or wala, no? Kinakailangan po pag kayo rin nagkaroon po ng biglang pagtaas ng blood ng temperatura, ng fever, masakit ang ulo, mapait ang panlasa, masakit ang kalamnan. Hindi, trangkaso lang to. Trangkaso Hindi, lang kasi nalamigan lang nabasa ako ako. na ulan, ganun, diba? di ba? Ganun lang ho. Oo, andiyan pa rin siyempre dengue rin ang kamukha noon, di ba? O wag ipagsawalang bahala ho, yung mga po ganyan yun. mga sintomas dahil di natin alam, delikado po ang leptospirosis. Totoo po yun, Ito, Doc, paano nyo tinutugunan yung sitwasyon ninyo sa mga pampubliko ospital na sa gitna nga ng pagtaas itong mga Nakita kaso, mo, overwhelmed, di ho ba? kayo. Hanggang pasilyo ng aming emergency, Yes. ang daming pasyente po. Para po ma-admit yung mga pasyente, pina-check po ng ating pong direktora, Dr. Grace Padilla and Yorme, na lahat po ng mga bakanting kwarto sa taas na, alam mo yung, kahit na off na ENT, maraming mga pasyente, kwarto walang laman, surgery, walang kwarto walang laman. Yes. Gawin yung lepto ward yan. Kaya ganun po, no, para po maiakyat lang po yung iba kasi nga po naghihintay rin po kami darating pa anytime soon dahil nga po doon sa Lunes na grabe po yung nangyari po. Tandaan natin, yung nababanggit na Lunes ni Doc, yun po yung August 17, yung napakatinding pagbaha sa Metro Manila. Mag-i-incubate pa yan. Ang sinasabi ng mga eksperto, up to 30 days yung incubation, hindi ho ba? So, hanggang sa susunod na buwan, may binabantayan ho tayong pagdagsa ng mga kaso ng leptospirosis. Ito mga doktor at health workers natin, Doc, kumusta naman? Overwhelmed Pero, na po. I mean, kinakaya pa naman. Medyo siyempre parang nagugulantang lang po sila dahil sobrang pong dami po nang pumapasok. Kumbaga, nag-check up pa ng isa, biglang may papasok pa ng isa. Di ba? Kaya hindi ko masisisi yung mga kababayan natin, gareklamo, hindi raw naasikaso. Pero actually po, talaga pong ganun no? Sa sobrang dami po ng mga pasyente po, talaga pong natutugunan naman po. Kaso nga lang, medyo may konting waiting period. May plano ho ba tayo to augment our human resources, our manpower? Yun na po, nag-emergency meeting po kahapon ang aming pong Dr. Grace Padilla, Dr. Baradi, na kinakailangan po dagdagan po ang manpower, dagdagan po yung mga JOs namin ay gagamitin po para po sa information dissemination sa mga pasyente po papasok na ganito po karami ang pasyente namin, kung kaya po nyo pong mag-wait, kung hindi nyo po kaya po maghintay, ililipat po namin kayo sa Kaso ang problema natin po, ang lilipatan din po namin ay punong-puno rin. Ayun nga ho Kasi di ba may hospital na Maynila kayo, nandun po kayo. May Santa Ana, may GAT, may Sampaloc, merong Baseco. Lahat ho ba yan ganyan ang sitwasyon? Puno po Ganyan talaga. Puno po talaga. Nako.
Yung mga gamot ho natin, Doc, kumusta naman ang Okay naman supplies? po dahil nag-order na po ang ating Yorme. Kinakailangan po matugunan po yung problema po sa mga gamot na yan. Nag-order na po talaga ng advance po para po. Tsaka ito kasi ho- ang bilis maubos. Opo, LGU po, ano, itong mga LGU po, ang City of Pero yung Manila. DOH, paano po yung suporta sa mga LGU pagdating sa ganitong sitwasyon? Tumutulong naman po. Ngayon po, darating po ngayon yung ating pong taga-DOH po para po tingnan po ang surveillance, ang data surveillance po ng itong lepto, hindi lang po lepto wild, WILD, Yes. no? Para po mas maganda po at tama po ang datos na amin po makukuha. Moving forward, Doc, ito, papasok na naman yung muli na namang lalakas yung habagat, may nagbabadyang bagyo. Paano nyo ito pinaghahandaan at ano ho yung maaasahan ng mga kababayan natin? Well, number one, foremost, kinakailangan po palakasin natin ang ating immune system. Lagi po dapat malinis ang kamay dahil po syempre yung waterborne diseases po, Yes. foodborne diseases po, sa kamay po nating marumi po yan. Yung pagkain po dapat po talaga ay malinis, bagong luto. Yung tubig po, kung kinakailangan pakuluan po natin yan. Kung sakasakali pong kung may bota tayo, magbota tayo. Okay? Tapos po syempre bakuna for flu. Okay? Tapos yung dengue po, ganun pa rin. Kung meron kayong biglang lagnat, mga kabata, hindi lang po bata ang nagkaka-dengue po ha, pati po mga matatanda po yung nagkaka-dengue po. Kung meron po kayong mga, syempre, ngayon po wet ang area, so marami po mamumugarap po ng labok. Yes, So yun po yung mga babantayan po natin mga sakit po sa Ayan, panahon nababanggit na ni Doc, yung mga ibang sakit. Baka naman focus tayo masyado sa Sa lepto. lepto. Marami pa hong Nakalimutan ibang natin. sakit na kailangan din natin bantayan. Dr. Ray Salinel ng Manila Health Department, maraming salamat, Doc. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.